Ang lahat ng nangyari, ang pagbabalik niya, ang mga kasinungalingan tungkol sa ama ni Leo, ang mga litratong may kasamang ibang lalaki, at ngayon, isang pagnanakaw, lahat ay magkakakonekta. Na bumubuo ng isang malinaw na larawan sa kanyang isip, isang babaeng desperado, mapaghiganti at walang anumang kahihiyan. Halughugin ang kwarto niya, utos ni Marco. Ang kanyang boses ay hindi pa sigaw, ito ay malamig, kontrolado, at walang anumang emosyon na siyang lalong nagpapakita ng bigat ng kanyang desisyon. Ang utos ay hindi para kay Ara, kundi sa mayordoma, si Manang LV. Nag-aalangang tumingin si Manang LV kay Ara, na may bakas ng awa sa kanyang mga mata at pagkatapos ay kay Marco. Ngunit isang matalim na tingin mula sa amo ang nagpatahimik sa anumang pagtutol na maaaring nasa isip nito. Mabigat ang mga paang tumango ang matanda at sinenyasan ang dalawa pang kasambahay na sumunod sa kanya, patungo sa kwarto sa likod bahay. Sumunod si Valerie, na parang isang reyna na personal na mag-iinspeksyon sa pagpapatupad ng kanyang utos. Sumunod din si Marco, ang kanyang mga hakbang ay mabigat at tiyak. Naiwan si Ara sa sala, hindi makagalaw, na parang ang kanyang mga paa ay naging tingga na nakabaon sa marmol na sahig. Ang kwarto ni Ara ay maliit at simple. Isang manipis na kutson sa sahig, isang maliit na aparador para sa ilang damit, at ang maliit na kama kung saan mahimbing na natutulog si Leo, walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa labas ng kanyang mga pangarap. Dahan-dahan lang, baka magising ang bata, mahinang sabi ni Marco, isang hindi inaasahang kislap ng konsiderasyon na mabilis ding nilamon ng kanyang galit. Sinimulang buksan ni Manang LV ang aparador. Kinuha nito ang iilang damit ni Ara. Sa ilalim ng mga nakatuping damit, may isang maliit na canvas bag ang bag na laging dala-dala ni Ara. Bago pa man ito mahawakan ni Manang LV, inagaw ito ni Valerie. Ako na. Walang pakundangang ibinuhos niya ang laman nito sa ibabaw ng kama, malayo sa natutulog na si Leo. Nahulog ang isang lumang pitaka, isang suklay, isang maliit na bote ng alkohol, at ilang piraso ng laro ang kotse ni Leo. At pagkatapos, isang bagay ang gumulong at kumislap. Sa isang iglap, ang lahat ay napatingin dito. Ang diamond necklace, na nakabuhol sa isang panyo, ay huminto sa ibabaw ng kumot, ang mga diamante nito ay sumasayaw sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bombilya. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa silid. Sabi ko na nga ba, bulong ni Valerie, ang kanyang boses ay isang perpektong timpla ng tagumpay at hinanakit. Kinuha niya ang kwintas at buong dramang ipinakita kay Marco. Tingnan mo, Marco. Tingnan mo ang ginawa niya sa bagay na pinakaiingatan mo. Sa sandaling iyon, pumasok si Ara sa kwarto. Ang kanyang mga mata ay agad na napunta sa kwintas na hawak ni Valerie. Nakita niya ang itsura ng pagkakasala sa mukha ng lahat. At nakita niya ang huling kislap ng pagtitiwala sa mga mata ni Marco na tuluyan ng namatay. Hindi. Nanginginig niyang sabi, umiiling. Hindi sa akin yan. Paanong napunta yan dyan? Tumingin siya kay Valerie, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at kawalan ng pag-asa. Ikaw ang naglagay niyan. Alam kong ikaw. Ang kapal ng mukha mo, sigaw ni Valerie, na parang siya ang tunay na biktima. Matapos kang mahuli sa akto, ako pa ang pagbibintangan mo. Marco, naririnig mo ba ang kawalang hiyaan niya? Ngunit hindi na kailangan pang sumigaw ni Valerie. Ang lahat ng kailangan ni Marco ay naroon na sa harap niya. Ang kasinungalingan. Ang pagnanakaw. Ang walang kapantay na pagtanggi. Tama na, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay mahina ngunit may bigat na parang bakal. Lumakad siya palapit kay Ara. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapayanig sa sahig ng maliit na silid. Kumuha ka ng isang bag, utos niya, ang tingin ay diretso at walang emosyon. Marco, sabi ko, kumuha ka ng isang bag, ulit niya. Mas malakas na ngayon, ang pasensya ay tuluyan ng nawala. Iligpit mo ang mga gamit mo at ang gamit ng bata. Pakiusap, Marco, maniwala ka sa akin, pagmamakaawa ni Ara, lumuluha, hinawakan ang braso nito sa desperasyon. Hindi ko yan ginawa. May nag-set up lang sa akin. Parang awa mo na, G. Marahas na iwinaksi ni Marco ang kanyang kamay na parang isang maruming basahan. Ang pagkasuklam sa kanyang mukha ay hindi maitatago. Huwag mo akong hahawakan. Tumingin siya sa natutulog na si Leo. Sa isang sandali, isang kislap ng sakit ang dumaan sa kanyang mga mata,
ang inosenteng bata na naipit sa kasalanan ng ina. Ngunit mabilis niya itong itinago sa likod ng isang maskara ng katigasan. Ito ang kailangang mangyari. Kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili, ang kanyang tahanan, at, kahit ang bata, mula sa isang inang magnanakaw at manloloko. Kunin mo ang anak mo, sabi niya, ang kanyang mga salita ay matalas na parang mga bubog. At umalis na kayo sa bahay na to. Saan kami pupunta? Gabi na, Marco, umuulan, sigaw ni Ara, ang kanyang boses ay basag na sa pag-iyak. Sa labas, ang mahinang ambon kanina ay naging isang malakas na buhos ng ulan, ang tunog nito sa yero ng bubong ay parang isang malungkot na musika para sa trahedyang nagaganap. Wala akong pakialam, sagot ni Marco, ang kanyang puso ay tuluyan ng naging bato. Umalis na kayo. Ngayon din ni. Hinila niya si Ara palabas ng kwarto, sa sala at patungo sa pinto. Si Ara, sa kanyang pagkabigla at sakit, ay hindi na nakapalag. Nagmamadali niyang ginising ang naguguluhang si Leo na nagsimulang umiyak. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang mag-ina, na may dalang isang maliit na bag ng damit at basang mga mata, ay nakatayo na sa may pintuan. Binuksan ni Marco ang pinto. Ang malamig na hangin at malakas na ulan ay agad na pumasok sa loob. Dumukot siya sa kanyang bulsa, kumuha ng isang makapal na rolyo ng pera, ang perang inihanda niya para sa ganitong pagkakataon, at walang awang inihagis ito sa sahig sa harap ni Ara. Ayan. Bayad para sa serbisyo mo. At sapat na yan para hindi na kayo muling magpakita sa akin kahit kailan. Hindi ko kailangan ng pera mo, sigaw ni Ara, ang kanyang boses ay puno ng sakit at dignidad. Ang kailangan ko ay ang maniwala ka sa akin. Ngunit hindi na siya pinansin ni Marco. Isinara niya ang pinto ng malakas. Blag! Ang tunog ay yumanig sa buong bahay, isang hudyat ng pagtatapos. Nakasandal si Marco sa loob ng pinto, ang kanyang mga mata ay nakapikit, ang kanyang paghinga ay mabilis at malalim. Sa likod niya, narinig niya ang pagbubuni ni Valerie. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na buhos ng ulan at ang pagkabog ng sarili niyang dibdib. Pagkatapos, may narinig siyang isang mahinang tunog na tumago sa kapal ng pinto at sa ingay ng ulan. Isang mahinang katok. At ang boses ng isang bata, basag sa pag-iyak, na tumatawag sa kanya. Papa. Napapikit si Marco ng mariin. Naramdaman niya ang isang bagay na mainit na biglang dumaloy sa kanyang pisngi. Isang luha. Mabilis niya itong pinunasan, galit sa sarili dahil sa sandaling kahinaan. Pinatay niya ang isang sunog. Inalis niya ang kanser sa kanyang pamamahay. Iyon ang sinasabi niya sa kanyang isip. Ngunit habang nakatayo siya roon, nakikinig sa unti-unting paghina ng iyak ng kanyang sariling anak sa gitna ng malakas na ulan, pakiramdam niya ay hindi siya nag-alis ng sunog. Pakiramdam niya ay siya mismo ang nagsindi nito, at sinunog niya ang lahat, kasama na ang sarili niyang kaluluwa. Ang ulan ay walang awa. Bawat patak na tumatama sa balat ni Ara ay parang isang maliit na karayom ng yelo, isang malamig na paalala ng kanyang pagkatalo. Yakap niya si Leo, na ang mukha ay nakasubsob sa kanyang liig. Ang maliit nitong katawan ay nanginginig sa lamig at sa mga huling hikbi ng pag-iyak. Ginamit ni Ara ang sarili niyang katawan bilang panangga sa malakas na hangin at ulan, ngunit alam niyang hindi ito sapat para protektahan ang kanyang anak mula sa ginaw ng gabi at sa kalupitan ng mundo. Wala silang mapupuntahan. Gabi na. Ang pera na inihagis ni Marco ay naiwan sa malamig na marmol na sahig ng bahay na iyon, isang maruming simbolo ng kanyang pagkasira na hindi niya kayang pulutin. Ang tanging dala niya ay isang maliit na bag na may ilang damit, isang basag na puso, at isang anak na kailangan niyang protektahan. Naglakad sila ng walang direksyon, papalayo sa mansyon kung saan ang mga ilaw ay nagniningning na parang mga bituin na nangungutya sa kanilang kalagayan. Ang bawat sasakyang dumadaan ay nag-iiwan ng isang alon ng maruming tubig na tumatalsik sa kanilang mga damit na nagdaragdag ng insulto sa kanilang paghihirap. Sa wakas, nakarating sila sa isang waiting shed sa labas ng village. Umupo si Ara sa malamig at basang sementong upuan, niyakap si Leo ng mas mahigpit. Ang pag-iyak ng bata ay humina na, napalitan ng mahinang pagsinok na mas lalong dumudurog sa kanyang puso. Mama, I'm cold, bulong ni Leo, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang mga salitang iyon ay parang isang punyal na bumaon ng malalim sa dibdib ni Ara. Edle, anak. Okay lang.
Yayakapin ka ni mama ng mahigpit, sabi niya, kahit na ang sarili niyang mga ngipin ay nagkikiskisan sa ginaw. Napapikit siya. Saan sila pupunta? Paano na sila? Ang lahat ng kanyang pinaghirapang ipon ay nasa bangko at ang ATM card niya ay nasa bag na naiwan sa loob ng bahay. Wala silang pera. Wala silang masisilungan. Ito na ba ang katapusan? Ang pag-iisip na nabigo siyang protektahan ang kanyang anak ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng akusasyon ni Marco. Habang nakaupo sila roon, basang-basa at sa dulo na ng kanilang pag-asa, isang lumang kotse ang marahang huminto sa tapat ng waiting shed. Bumukas ang bintana sa passenger side at isang ilaw mula sa loob ang tumama sa kanila. Ara! Diyos ko, Hija, anong ginagawa ninyo dyan sa gitna ng ulan? Isang pamilyar na boses, puno ng hindi makapaniwalang pag-aalala. Tumingala si Ara at, sa dilim, naaninag niya ang isang mukha na matagal na niyang hindi nakikita. Manang Lydia, bulong niya, hindi makapaniwala. Si Manang Lydia, ang dating mayordoma ng mga Montenegro. Ang babaeng nag-alaga kay Marco mula pagkabata, na nagretiro 1 taon na ang nakalipas dahil sa katandaan. Ang babaeng laging nagpapakita ng kabaitan sa kanya noong siya pa ang nobya ni Marco. Halika, sumakay na kayo. Bilisan ninyo, magkakasakit kayo at ang bata, utos ng matanda. Walang lakas na makipagtalo, binuhat ni Ara si Leo at pumasok sa likod ng kotse. Agad na bumalot sa kanila ang init mula sa loob. Ibinigay ni Manang Lydia ang isang makapal na tuwalya mula sa upuan sa harap. Ibalot mo iyan sa bata. At heto, uminom ka ng tubig, sabi nito, inaabutan siya ng isang bote. Habang nagmamaneho si Manang Lydia, walang nagsalita. Tanging ang tunog ng wiper ng kotse at ang mahinang paghinga ni Leo, na sa wakas ay nakatulog na sa kanyang kandungan, ang maririnig. Dinala sila ni Manang Lydia sa isang maliit, ngunit malinis na bahay sa isang kalapit na barangay. Sa loob, pinaupo sila ng matanda sa sofa habang ito ay mabilis na kumuha ng mga tuyong damit at mainit na sabaw. Matapos bihisan at pakainin si Ara, at maingat na inihiga si Leo sa nag-iisang kwarto, sa wakas ay umupo si Manang Lydia sa tapat niya. Ngayon, sabi ng matanda sa isang malumanay ngunit seryosong tono. Sabihin mo sa akin ang lahat. At ganoon na nga ang ginawa ni Ara. Sa pagitan ng mga hikbi, ikinuwento niya ang lahat, ang kanyang pagbabalik, ang pagtrato sa kanya ni Valerie, ang tungkol sa safety test, ang mga peking litrato, at ang paninirang puri tungkol sa kwintas. Nakikinig si Manang Lydia ng walang paghusga, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng lumalalim na lungkot at galit. Nang matapos si Ara, umiling ang matanda. Alam ko, sabi ni Manang Lydia. Alam kong hindi mo magagawa yon. Mula pa noong una, alam kong mabuti kang tao, Ara. At iyang si Valerie hindi ako kailanman nagtiwala sa babaeng yan. Masyadong matamis ang dila, pero ang mga mata ay parang ahas. Nagbuntong hininga ang matanda. Ang alaga kong si Marco nabulag siya. Nabulag ng galit at ng mga kasinungalingan. Masyado siyang nasaktan noon kaya't ayaw na niyang maniwala sa kahit kanino maliban sa sarili niyang sakit. Pero ano pa po ang magagawa ko, Manang? Wala na siyang tiwala sa akin. Para sa kanya, isa akong manloloko at magnanakaw, sabi ni Ara, ang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Tumayo si Manang Lydia at lumapit sa isang lumang aparador. May kinuha itong isang kahon ng sapatos na puno ng mga lumang cassette tape. Noong mga huling taon ko sa mansyon, pagsisimula ng matanda habang binubuklat ang mga tape, mahina na ang pandinig ko. At dahil nag-aalala ako sa kalusugan ng yumaong senora, ang ina ni Marco, naglagay ako ng isang maliit na voice-activated recorder sa ilalim ng mesa sa sala. Para kung may mangyari sa kanya at tumawag siya, maririnig ko. Minsan, nakakalimutan kong patayin. Napatingin si Ara, hindi maintindihan kung saan patungo ang kwento. Kumuha si Manang Lydia ng isang lumang tape recorder mula sa ilalim ng aparador. Nang umalis ako sa mansyon, dinala ko ang mga ito. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil pakiramdam ko may mga bagay na hindi pa tapos. Naghanap siya ng isang partikular na tape. Ito yung linggo bago ako tuluyang umalis. Ito yung mga panahon na madalas dumalaw si Anton at si Valerie. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang isinasaksak ang plug at inilalagay ang tape sa loob. Pinindot niya ang play.
Sa simula, tanging isang mahinang ugong ang maririnig. Ngunit maya-maya, isang boses ang umalinggaw mula sa speaker. Ang boses ni Valerie. Kailangan nating mag-ingat, Anton. Malapit nang bumigay ang matanda. Kapag nangyari iyon, kailangan nating siguraduhin na si Marco ang makakakuha ng lahat. At kapag nasa kanya na, sa atin na rin. Sumunod ang boses ni Anton, mas mahina ngunit malinaw. Paano si Ara? Mahal na mahal siya ni Kuya. Paano kung pakasalan niya iyon? Isang tawa ang narinig, ang tawa ni Valerie. Huwag kang mag-alala dyan. Mayroon na akong plano para sa kanya. Isang maliit na infidelity scare ay sapat na para masira ang tiwala ni Marco. Ang kailangan lang natin ay tamang timing at tamang ebidensya, kahit peke pa yan. Napahawak si Ara sa kanyang bibig. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Nakatitig siya sa tape recorder na parang isang halimaw na nagsasalita ng katotohanan. Pinindot ni Manang Lydia ang stop. Tumingin siya kay Ara, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang matuwid na galit. Ito, Hija, sabi ni Manang Lydia, itinuturo ang tape recorder. Ito ang magpapalaya sa'yo. Ang bahay ay naging isang malawak at malamig na museo. Ang bawat silid ay puno ng mga alaala, ngunit wala ng buhay. Mula nang mapaalis niya si Ara at Leo, ang katahimikan sa mansyon ay naging isang mabigat na kumot na unti-unting sumasakal kay Marco. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na ginawa niya ang tama. Inalis niya ang gulo. Pinutol niya ang ugnayan sa isang babaeng manloloko at magnanakaw. Ngunit sa gabi, kapag mag-isa na lang siya sa kanyang opisina, ang mga imahe ay bumabalik. Ang takot sa mga mata ni Ara. Ang umiiyak na mukha ni Leo sa gitna ng ulan. Ang mahinang katok sa pinto at ang salitang si Papa. Si Valerie ay mas naging malambing, laging nasa kanyang tabi, sinusubukang punan ang katahimikan ng mga walang katuturang kwento at mga plano para sa kanilang hinaharap. Ngunit ang kanyang mga tawa ay parang walang laman at ang kanyang mga yakap ay malamig. Isang gabi, habang nakaupo siya sa sala, nakatitig sa kawalan, may nakita siyang isang maliit na bagay sa ilalim ng sofa. Isang maliit, pulang laro ang kotse. Ang paborito ni Leo. Dinampot niya ito. Ang maliit na piraso ng plastik ay naging napakabigat sa kanyang palad. Habang tinititigan niya ito, isang alaala ang sumulpot. Ang unang beses niyang makita si Leo sa hardin, naglalaro, mag-isa. Ang mga matang katulad ng sa kanya. Ang allergy na kapareho ng sa kanya. Ang sarili niyang dugo. Anong klase akong ama? Tanong niya sa sarili, isang tanong na nagdulot ng isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Pinalayas niya ang sarili niyang anak sa gitna ng ulan. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero, ngunit sinagot niya ito, umaasang isang distraksyon mula sa kanyang mga iniisip. Hello? Senorito Marco. Natigilan siya. Ang boses na iyon. Manang Lydia. Marco, Hijo, sabi ng matanda sa kabilang linya, ang kanyang boses ay seryoso at may biglaang pangangailangan. Kailangan mong pumunta dito sa bahay ko. Ngayon din ni. Manang, gabi na. May problema ba? May problema. Isang malaking problema na 5 taon mo nang hindi nakikita, sagot ng matanda, maidiin sa bawat salita. Pumunta ka dito. Mag-isa. Ito ay tungkol sa buhay at kamatayan. At tungkol sa katotohanan. Mayroong isang bagay sa tono ni Manang Lydia, isang otoridad at isang katapatan na hindi kayang baliwalain ni Marco. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naramdaman niya ang isang biglaang pangangailangan na sundin ito. Sige, Manang. Papunta na ako. I-text mo sa akin ang address. Habang nagmamaneho siya sa madilim na mga kalsada, ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Anong alam ni Manang Lydia? Bakit ngayon pa ito tumawag? Nang dumating siya sa maliit na bahay, sinalubong siya ng matanda sa pinto. Ang mukha ni Manang Lydia ay seryoso, walang bakas ng dating magiliw ng ngiti. Sa loob, ang bahay ay simple. At sa sofa, nakaupo si Ara, ang mga mata ay namumugto, ngunit may isang bagong determinasyon. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay malamig, ang pader sa paligid ng kanyang puso ay muling tumitibay. Isa na namang pakana to. Umupo ka, Marco, utos ni Manang Lydia,
hindi pinansin ang kanyang tanong. Itinuro nito ang isang silya sa tapat ng isang maliit na mesa. Sa ibabaw ng mesa ay may isang lumang cassette tape recorder. Bago ka magsalita ng kahit ano, bago mo siya muling husgahan, sabi ng matanda, tumingin kay Ara, mayroon kang kailangang pakinggan. Walang imik na umupo si Marco, ang kanyang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib, isang postura ng pagtanggi. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa lumang makina. Pinindot ni Manang Lydia ang play. Sa simula, tanging isang mahinang ugong ang maririnig. Nagsimulang mainip si Marco. Ngunit maya-maya, isang boses ang pumuno sa silid. Isang boses na kilalang kilala niya. Ang boses ni Valerie, ngunit may isang kasamaang hindi niya pa naririnig dati. Kailangan nating mag-ingat, Anton. Malapit nang bumigay ang matanda. Napatingin si Marco kay Manang Lydia, ang kanyang noo ay kumunot. Paano si Ara? Mahal na mahal siya ni Kuya. Ang boses ni Anton. Ang kapatid niya. Huwag kang mag-alala dyan. Mayroon na akong plano para sa kanya. Isang maliit na infidelity scare ay sapat na para masira ang tiwala ni Marco. Ang kailangan lang natin ay tamang timing at tamang ebidensya, kahit peke pa yan. Ang bawat salita ay parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Marco. Ang kanyang mga braso ay dahan-dahang bumagsak mula sa pagkakakrus. Napasandal siya sa kanyang upuan, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatitig sa tape recorder na parang ito ang pinagmumulan ng isang bangungot. Ang infidelity scare. Ang mga peking ebidensya. Ang plano. 5 taon na ang nakalipas. Ito kailan to? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig. 1 linggo bago ako umalis sa mansyon. Mahigit 1 taon na ang nakalipas, sagot ni Manang Lydia, hindi pinapatay ang recorder. Ang tape ay nagpatuloy. May mga sandali ng katahimikan, pagkatapos ay isa pang pag-uusap. Mas bago. Gumana ang plano ko, Anton. Yung mga litrato, yung bank statement, lahat yun, naniwala siya. Boses ni Valerie, puno ng pagmamalaki. Galing mo talaga, Val. Ngayon, ang huling hakbang na lang. Ang kwintas. Kailangan nating itanim yon sa gamit niya. Siguraduhin mong may fingerprint niya para kapanipaniwala. Ako nang bahala doon. Pagkatapos nito, wala nang Ara Santos sa buhay ni Marco Montenegro. Pinatay ni Manang Lydia ang recorder. Ang katahimikan sa silid ay nakabibingi. Si Marco ay nakaupo lang, hindi gumagalaw. Ang kulay ay umalis sa kanyang mukha. Ang kanyang isip ay naglalakbay pabalik sa bawat masakit na alaala, ang mga papel ng annulment, ang kanyang galit, ang mga masasakit na salitang binitiwan niya, ang pagtaboy niya kay Ara, ang pagtatakwil niya sa sarili niyang anak. Lahat. Lahat ay batay sa isang malaking, masalimuot at demonyong kasinungalingan. Isang kasinungalingan na nilikha ng babaeng pinaplano niyang pakasalan. At ng sarili niyang kapatid. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang tingin. Tumingin siya kay Ara. Ang babaeng hinusgahan niya, sinaktan at winasak. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, ngunit wala ng takot. Tanging isang tahimik na lakas. Isang tunog ang kumawala mula sa lalamunan ni Marco, isang pinaghalong ungol ng sakit at pagsisisi. Itinukod niya ang kanyang mga siko sa kanyang mga tuhod at isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Ang matipunong balikat na dati ay nagpapakita ng lakas at kapangyarihan ay nagsimulang manginig. Ang pader na bato na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay hindi lang gumuho. Ito ay pinasabog at iniwan siyang hubad, sugatan, at nalulunod sa bigat ng kanyang kasalanan. Diyos Koji. Bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Ara, anong nagawa ko di? Tumayo siya, ang kanyang mga mata ay pula na ngayon, hindi sa galit, kundi sa matinding pagsisisi at pagkasuklam sa sarili. Tumingin siya sa pinto, ang kanyang panga ay nagtiim. Isang bagong uri ng galit ang umusbong sa loob niya, isang galit na kalmado, malamig at nakamamatay. Isang galit para sa 2 taong pinagkatiwalaan niya, na sumira hindi lang sa buhay ni Ara, kundi pati na rin sa kanya. Walang paalam, naglakad siya palabas ng pinto. Ang bawat hakbang niya ay mabilis at mailayunin. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito pabalik sa mansyon, na ngayon ay hindi na isang tahanan, kundi isang pugad ng mga ahas. Pagdating niya, ang pinto ay marahas niyang itinulak.
Naabutan niya sina Anton at Valerie sa sala, nagtatawanan habang umiinom ng alak. Ang perpektong larawan ng tagumpay at pagkakasundo. Tumigil sila sa pagtawa nang makita nila si Marco. Ang itsura sa mukha niya ay isang bagay na hindi pa nila nakikita dati. Marco, darling, ang aga mo yata, sabi ni Valerie, ngumiti, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi nagsalita si Marco. Naglakad siya patungo sa sound system ng sala, kinuha ang maliit na cassette recorder ni Manang Lydia mula sa kanyang bulsa, at isinaksak ito. Pinindot niya ang play. Isang maliit na infidelity scare ay sapat na para masira ang tiwala ni Marco. Ang kailangan lang natin ay tamang timing at tamang ebidensya, kahit peke pa yan. Ang boses ni Valerie, na pinalakas ng mga speaker, ay pumuno sa buong silid. Ang ngiti sa mukha ni Valerie ay biglang naglaho, napalitan ng purong takot. Napatingin siya kay Anton, na ang mukha ay namutla na parang isang papel. Ang kwintas. Kailangan nating itanim yon sa gamit niya. Siguraduhin mong may fingerprint niya para kapanipaniwala. Ang boses ni Anton. Tumayo si Anton, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Kuya, saan mo nakuha yan? Itinigil ni Marco ang pagplay. Ang katahimikan ay nakakabingi. Dahan-dahan siyang lumingon para harapin sila. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang galit na kayang tumupok ng lahat sa kanyang daraanan. Sa isang mabilis at malakas na kilos, kinuha niya ang bote ng alak sa mesa at ibinato ito sa pader sa likod nila. Ang tunog ng nabasag na salamin ay yumanig sa buong silid. Anong ibig sabihin nito? Ang kanyang sigaw ay hindi na isang tanong. Ito ay isang hatol. Isang kulog na nagbabadya ng isang bagyo ng paghihiganti at pagkawasa. Nang umalis si Marco, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang galit na hindi pa nakikita ni Ara dati. Naiwan silang dalawa ni Manang Lydia sa katahimikan, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng lumang tape recorder na ngayon ay naka-off na. Hindi alam ni Ara kung ano ang dapat maramdaman. Mayroong isang maliit na bahagi sa kanya na nakakaramdam ng tagumpay, sa wakas, nalaman na ang katotohanan. Ngunit ang bahaging iyon ay napakaliit, halos hindi maramdaman. Ang nangingibabaw ay isang malawak, nakalulunod na kalungkutan. Isang pagdadalamhati para sa 5 taon na nasayang, sa mga luha na pumatak, sa isang pamilyang winasak bago pa man ito mabuo. Ang katotohanan ay hindi naghilom ng sugat. Pinatunayan lang nito kung gaano kalalim ang mga iyon. Uminom ka muna nito, Hisha, sabi ni Manang Lydia, inaabutan siya ng isang tasa ng mainit na tsaa. Ang kamay ng matanda ay bahagyang nanginginig. Kailangan mo iyan. Tinanggap ni Ara ang tasa, ang init nito ay bahagyang gumuhit sa kanyang nanlalamig na mga kamay. Nakatitig lang siya sa tasa, ang kanyang isip ay blanko. Ano na ngayon? Ano ang mangyayari kapag hinarap na ni Marco sina Valerie at Anton? Magkakaroon ba ng gulo? O babalik ba si Marco dito at sasabihing ano? Sorry. Ang salitang sorry ay tila napakaliit, napakababaw para takpan ang isang sugat na 5 taon ang lalim. Dumaan ang isang oras na parang isang araw. Si Ara ay nakaupo lang, habang si Manang Lydia ay pabalik-balik sa kusina, hindi mapakali. Bawat tunog ng sasakyan sa labas ay nagpapatigil sa kanilang dalawa. Hanggang sa may isang kotseng tuluyan ng huminto sa tapat ng bahay. Ang tunog ng makina nito ay pamilyar. Napahawak si Ara sa kanyang dibdib. Dumating na siya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Tumayo siya, naisip na magtago sa kwarto. Hindi pa siya handang harapin ito. Hindi pa siya handang harapin siya. Ngunit bago pa man siya makahakbang, bumukas na ang pinto. Pumasok si Marco. Ang Marco na umalis kanina ay isang bagyo ng galit. Ang Marco na bumalik ngayon ay isang larawan ng pagkawasak. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang buhok ay gulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang sakit na hindi pa nakikita ni Ara dati. Isang sakit na sumasalamin sa sarili niyang pighati. Hindi ito nagsalita. Naglakad lang ito papasok, ang mga mata ay nakatuon lamang kay Ara, na parang wala ng ibang tao sa silid. Tumigil ito ilang hakbang ang layo mula sa kanya. Pinagmasdan nila ang isa't isa sa katahimikan. Sa mga matang iyon, nakita ni Ara ang lahat, ang pag-amin, ang pagsisisi, ang kahihiyan. At pagkatapos, isang bagay na hindi niya inaasahan ang nangyari.
Dahan-dahan, lumuhod si Marco sa harap niya. Ang makapangyarihang si Marco Montenegro, na ang pagmamataas ay kasing taas ng kanyang mga gusali, ay nakaluhod sa sahig ng maliit na bahay ni Manang Lydia. Arati. Sabi niya, ang kanyang boses ay basag, isang bulong na puno ng sakit. Inangat niya ang kanyang tingin, at sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nakita ni Ara ang mga luhang malayang dumadaloy mula sa mga mata nito. Patawarin mo ako. Ang mga salitang iyon, na kanina lang ay tila walang kabuluhan, ay biglang nagkaroon ng bigat. Ang makita siyang ganito, wasak at hubad sa lahat ng kanyang pagmamataas, ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Patawarin mo ako sa pagiging bulag, pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako sa hindi ko pakikinig. Patawarin mo ako sa bawat masakit na salitang binitiwan ko. Patawarin mo ako sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata mo dahil sa akin. Hindi makapagsalita si Ara. Ang sarili niyang mga luha ay nagsimula na ring bumuhos. Ang lahat ng sakit na kinimkim niya sa loob ng 5 taon ay biglang kumawala, hindi bilang galit, kundi bilang isang malalim na pagdadalamhati. 5 taon, Marco, sa wakas ay nasabi niya, ang kanyang boses ay mahina. 5 taon akong nag-iisa. 5 taon kong tinanong ang sarili ko kung ano ang ginawa kong mali. 5 taon na tinitiis ko ang sakit habang pinalalaki ko ang anak natin mag-isa. Alam ko, sabi ni Marco, na payuko, hindi makatingin sa kanya. At habang buhay kong pagsisisihan ang bawat segundong iyon. Kung maibabalik ko lang ang lahat. Natahimik sila. Si Manang Lydia ay tahimik na pumasok sa kwarto, binibigyan sila ng espasyo. Tumayo si Marco. Nag-aalangan siyang lumapit na parang natatakot na hawakan siya. Sina Valerie at Anton wala na sila sa bahay. Pinalayas ko na sila. Sinisigurado kong hindi na sila kailanman magiging bahagi ng buhay natin. Ngunit hindi iyon ang mahalaga para kay Ara. Ang mahalaga ay ang lalaking nasa harap niya. Ang lalaking ama ng kanyang anak. Ang pagpapatawad, Marco, hindi yan parang isang switch na bubuksan mo lang, sabi ni Ara. Pinupunasan ang kanyang mga luha. Nasaktan ako. Sobra. At ang sugat hindi pa ito naghihilom. Alam ko, sagot niya, tumango. Hindi ako humihingi na kalimutan mo ang lahat ngayon. Handa akong maghintay. Kahit gaano katagal. Handa akong gawin ang lahat para patunayan sa iyo sa inyo ni Leo na nagsisisi ako. Na mahal ko kayo. Sa pagbanggit ng pangalan ni Leo, isang tunog ang narinig mula sa kwarto. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Nakatayo doon si Leo, kinukusot ang kanyang mga mata, nagising dahil sa kanilang mga boses. Mama, tanong ng bata. Pagkatapos, napatingin ito kay Marco. Sir, bakit ka po umiiyak? Napatingin si Marco sa kanyang anak. Ang inosenteng tanong ng bata ay parang isa pang kutsilyo na tumusok sa kanyang puso. Lumuhod siyang muli para maging kapantay ng bata. Tiningnan niya si Leo, ang sarili niyang dugot laman, na itinuring niyang isang estranghero. Walang salitang lumabas sa bibig ni Marco. Ang tanging nagawa niya ay umiyak ng umiyak, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa isang pagsisising napakalalim. Lumapit si Leo. Nag-aalangan, ngunit may isang likas na pagkaakit. Dahan-dahan, itinaas ng bata ang kanyang maliit na kamay at inilagay ito sa basang pisngi ni Marco. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ara ang isang maliit na pagbabago sa kanyang puso. Ang yelo na bumalot dito sa loob ng 5 taon ay nagsimulang magpakita ng isang maliit na bitak. Ang pagpapatawad ay hindi pa naroon, ngunit sa harap ng eksenang iyon, ang kanyang nasirang lalaki at ang kanyang inosenteng anak, isang bagong damdamin ang nagsimulang sumibol. Pag-asa. Ang mga sumunod na buwan ay isang ehersisyo sa pasensya at pagpapakumbaba para kay Marco. Ang paghingi ng tawad ay hindi isang salita lang, ito ay isang aksyon. At bawat araw, pinatutunayan niya ito. Hindi na siya umuwi sa malamig at malawak na mansyon sa Alabang. Ipinagbili niya ito, kasama ang lahat ng alaala ng kasinungalingan na nabuo doon. Sa halip, umupa siya ng isang maliit na apartment malapit sa bahay ni Manang Lydia. Tuwing umaga, bago pumasok sa opisina, dumadaan siya sa bahay ni Manang Lydia. Hindi para kausapin si Ara, kundi para ihatid si Leo sa eskwela. Sa simula, si Leo ay nag-aalangan, tinatawag pa rin siyang Sir.
Ngunit unti-unti, habang dinadala siya ni Marco sa parke pagkatapos ng klase, habang tinuturuan siyang magpalipad ng saranggola, habang binabasahan siya ng mga kwento bago ihatid pa uwi, ang teaser ay naging Tito Marco at pagkatapos, isang araw na hindi makakalimutan ni Marco, naging si Papa. Ang salitang iyon, na minsan ay nagdulot sa kanya ng matinding sakit at pagsisisi, ay ngayon naging musika sa kanyang pandinig. Bawat pagtawag ni Leo sa kanya ng si Papa, ay isang paalala hindi lang ng kanyang pagkakamali, kundi ng kanyang pagkakataon na bumawi. Hindi niya pinilit si Ara. Nirerespeto niya ang espasyo nito. Minsan, nakikita niya itong nakatayo sa may bintana habang sinusundo niya si Leo, ang mga mata nito ay nagmamasid. Walang galit, ngunit may pag-iingat pa rin. At para kay Marco, sapat na iyon. Ang pasensya ay isang maliit na bayad para sa 5 taon ng sakit na idinulot niya. Ara. Pinanood ni Ara ang unti-unting pagbabago. Pinanood niya kung paano bumalik ang dating sigla sa mga mata ng kanyang anak. Nakikita niya ang tunay na saya kay Leo sa tuwing ikinukwento nito ang araw nila ng kanyang hipapa. Pinanood din niya si Marco. Nakikita niya ang pagod sa mga mata nito pagkatapos ng isang mahabang araw sa trabaho, ngunit hindi ito kailanman pumalya sa paglalaan ng oras para kay Leo. Nakikita niya ang paraan ng pagtingin nito sa kanilang anak, isang pinaghalong pagmamahal, pagsamba, at walang hanggang pagsisisi. Ang pader ng yelo sa puso ni Ara ay unti-unti nang natutunaw. Ang pagpapatawad ay hindi isang biglaang desisyon, kundi isang proseso. Isang proseso ng pagtanggap na ang Marco ngayon ay hindi na ang Marco na nagtaboy sa kanila. Ito ay isang lalaking nasaktan, nagkamali at ngayon ay desperadong sinusubukang buuin muli ang mga pirasong siya mismo ang bumasag. Isang hapon, habang naghahanda siya ng merienda, dumating si Marco para ihatid si Leo. Mama, look! Papa bought me new robot, masayang sigaw ni Leo, ipinapakita ang isang bagong laruan. Ngumiti si Ara. Wow, ang ganda naman yan, anak. Tumingin siya kay Marco na nakatayo sa may pinto, naghihintay, gaya ng dati. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nagsalita siya, hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto niya. Gusto mo bang pumasok muna? Naghanda ako ng merienda. Natigilan si Marco. Isang kislap ng hindi makapaniwalang saya ang dumaan sa kanyang mga mata. Dahan-dahan tumango siya. Sage. Salamat. Iyon ang unang pagkakataon na umupo silang tatlo sa isang mesa, na parang isang tunay na pamilya. Ang usapan ay simple lang, tungkol sa eskwela ni Leo, sa trabaho ni Marco, sa mga plano para sa darating na weekend. Ngunit sa ilalim ng simpleng usapan na iyon, may isang bagong pundasyon na nabubuo. Ara ampersand Marco. Lumipas pa ang ilang linggo. Ang pagdalaw ni Marco ay naging mas madalas. Ang mga pag-uusap ay naging mas mahaba at mas malalim. Muli nilang pinag-usapan ang nakaraan, hindi na para manumbat, kundi para maintindihan. Inamin ni Marco ang kanyang pagkabulag dahil sa pride. Inamin ni Ara ang kanyang takot na magsalita. Natutunan nilang pareho ang kahalagahan ng tiwala at komunikasyon. Isang Sabado ng hapon, dinala ni Marco sina Ara at Leo sa isang pamilyar na lugar, ang parke kung saan siya unang nagtapat ng pag-ibig kay Ara maraming taon na ang nakalipas. Habang si Leo ay masayang naglalaro sa di kalayuan, umupo sila sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Ara, pagsisimula ni Marco, kinuha ang kamay nito. Sa pagkakataong ito, hindi ito iniwas ni Ara. Alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit ano pa. Ang maibigay mo lang sa akin ang pagkakataong maging ama kay Leo ay isang regalong hindi ko inaasahan. Pero huminga siya ng malalim. Mula sa kanyang bulsa, kumuha siya ng isang maliit na kahon. Ngunit nang buksan niya ito, hindi isang mamahaling diamanteng singsing ang laman, kundi isang simple, silver na singsing na may isang maliit na ukit sa loob. Hindi ito isang engagement ring, mabilis niyang sabi. Ito ay isang promise ring. Isang pangako. Isang pangako na araw-araw, gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa pagmamahal ninyo. Isang pangako na hindi na ako muling magiging bulag, na pakikinggan kita palagi. Isang pangako na unahin ko kayo palagi. Tumingin siya sa mga mata ni Ara, ang kanyang sariling mga mata ay puno ng katapatan at pag-asa. Ara Santos, papayagan mo ba akong tuparin ang pangakong ito, araw-araw, sa buong buhay ko?
Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Ara, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay luha ng kaligayahan at pagpapalaya. Tumango siya. Marco. Papayagan kita. Isinuot ni Marco ang singsing sa kanyang daliri. At doon, sa ilalim ng puno na naging saksi sa kanilang pag-ibig, hinagkan niya si Ara, isang halik na hindi na puno ng apoy ng kabataan, kundi puno ng init ng pangunawa, ng sakit ng nakaraan, at ng matatag na pangako ng isang bagong simula. Mama! Papa! Look, sigaw ni Leo, tumatakbo palapit sa kanila, hawak ang isang bulaklak na pinitas niya. Tumayo sina Ara at Marco magkahawak kamay. Sinalubong nila ang kanilang anak. Habang naglalakad silang tatlo papalayo, ang kanilang mga anino ay nagsasama-sama sa ilalim ng papalubog na araw. Ang kanilang kwento ay hindi isang fairy tale na walang problema. Ito ay isang kwentong totoo, isang kwento ng pagkawasak, ng pagpapatawad, at ng pag-ibig na nahanap ang daan pauwi. At dito nagtatapos ang masalimuot, ngunit puno ng pag-asang kwento ni Ara, Marco, at ng kanilang anak na si Leo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Salamat sa bawat pintig ng kaba, sa bawat patak ng luha, at sa bawat ngiti ng pag-asa na ibinahagi ninyo sa amin. Ang pagsulat sa istorya ni Ara at Marco ay isa ring paglalakbay para sa akin. Isang paglalakbay sa kalaliman ng sakit na dulot ng pagkakanulo, at sa taas ng ligayang hatid ng pagpapatawad. Nais ipaalala ng kwentong ito na ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto. Ito ay sinusubok ng pagmamataas, ng mga kasinungalingan at ng mga pagkakamali. Ngunit ipinapakita rin ito na ang puso, gaano man kasugat, ay may kakayahang maghilom. Na ang pagpapatawad ay isang mahirap na daan, ngunit ito ang tanging tulay pabalik sa kapayapaan. At higit sa lahat, na laging mayroong pangalawang pagkakataon para sa mga taong handang magbago at magmahal muli. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Ano ang aral na inyong napulot? Huwag po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Muli ang aking taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento. 2 pink na linya. Nakatitig si Ara sa maliit na puting plastik na hawak niya, ang mga daliri ay nanginginig. 2 malinaw na pink na linya ang lumitaw laban sa puting background, isang hatol na tila humihigop sa lahat ng hangin mula sa banyo. Malamig ang sahig na baldosa sa kanyang mga paa, ngunit hindi niya ito nararamdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang mabilis at malakas na pagkabog ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib, na parang gustong kumawala. Buntis ako. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, hindi bilang isang masayang anunsyo, kundi bilang isang tanong na puno ng takot. Paano? Paano nangyari ito? Alam niya kung paano, ngunit hindi ito ang plano. Hindi pa ngayon. Ang kasal muna nila ni Marco, iyon ang napag-usapan. Isang magarbong kasal na pinapangarap ng ina ni Marco, isang simpleng seremonya na gusto nilang dalawa, isang hinaharap na maayos na binalangkas. Pero heto na, nauuna ang isang buhay. Isang maliit na sikretong nabubuo sa kanyang sinapupunan. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanya. Paano niya sasabihin kay Marco? Magagalit kaya siya? Matutuwa. Ang kanilang relasyon ay perpekto, isang modernong fairy tale. Siya, isang simpleng babae na may simpleng pangarap, at si Marco Montenegro, ang gwapo at makapangyarihang FE ng Montenegro Corporation, ang lalaking nagpatunay sa kanya na posible ang lahat. Ngunit paano kung ang hindi planadong pagdating ng isang anak ay ang siyang sisira sa perpektong larawan na iyon? Napayuko si Ara, ipinatong ang kanyang noo sa malamig na salamin ng banyo. Napapikit siya ng mariin. Ang takot ay unti-unting napalitan ng isang pamilyar na tinig sa kanyang alaala, ang tinig ni Marco. Balang araw, Ara, sabi nito isang gabi habang nakaupo sila sa balkonahe ng kanilang bahay, nakatingin sa mga bituin. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay, ang init nito ay kumalat sa buo niyang katawan. Pupunuin natin ang bahay na to ng tawanan. Mga maliliit na paa na tumatakbo sa pasilyo. Gusto ko ng isang pamilya kasama ka. Ang alaala ay nagdulot ng isang mainit na agos sa kanyang dibdib, na tinutunaw ang namumuong yelo ng kaba.
Ito ang pangarap ni Marco. Ito ang pangarap nila. Hindi magagalit si Marco. Marahil ay magugulat sa simula, ngunit sa huli, yayakapin niya ang balitang ito. Ito ang magiging simula ng pamilyang matagal na nilang pinangarap. Ito ang magpapatibay sa kanilang pagmamahalan. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa namumuong pag-asa. Inangat niya ang kanyang tingin sa salamin at tiningnan ang sarili. Hinaplos niyang muli ang kanyang tiyan, sa pagkakataong ito, may kasama ng pagmamahal at determinasyon. Sasabihin ko sa kanya ngayong gabi, desisyon niya. Isusurpresa ko siya. Itinago niya ang pregnancy test sa ilalim ng mga tuwalya sa aparador at lumabas ng banyo, pakiramdam niya ay lumulutang siya. Ang bigat sa kanyang dibdib kanina ay napalitan ng isang magaan at masayang pakiramdam. Naglakad siya papunta sa sala, ang bawat sulok ng malaking bahay ay nagpapaalala sa kanya ng pagmamahal ni Marco. Ang mga larawan nila sa pader, ang mga unan sa sofa na sabay nilang pinili, ang piano sa sulok kung saan tinutugtugan siya ni Marco ng mga paborito niyang kanta. Ito ang aming tahanan. At ngayon, magkakaroon na ito ng bagong buhay. Ding dong! Napatigil si Ara sa biglaang tunog ng doorbell. Sino naman kaya ang bibisita ng ganitong oras? Hindi niya inaasahan si Marco hanggang mamayang gabi. Maingat siyang sumilip sa bintana at nakita ang isang lalaking hindi pamilyar, nakasuot ng itim na Amerikana at may dalang isang itim na briefcase. Mukha siyang seryoso, halos walang emosyon. Nag-aalangan man ay binuksan niya ang pinto. Good morning, sir. Ano po ang maipaglilingkod ko? Magalang niyang tanong. Hinahanap ko si Ara Santos, sabi ng lalaki sa isang formal na tono. Ako po iyon, sagot ni Ara, isang maliit na kaba ang nagsimulang bumalik sa kanyang dibdib. Bakit po? Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, binuksan nito ang kanyang briefcase at kinuha ang isang makapal na brown envelope. Ipinabibigay po ito sa inyo, sabi nito, iniabot ang sobre kay Ara. Kanino po galing? Tanong niya habang tinatanggap ito. Ang sobre ay mabigat at mukhang opisyal. Nakalagay na po lahat ng impormasyon dyan sa loob, sagot ng lalaki, at matapos ang isang magalang na tango, tumalikod na ito at naglakad paalis, iniwan si Ara na nakatayo sa may pinto, hawak ang isang misteryosong dokumento. Isinara niya ang pinto, ang kanyang isip ay naguguluhan. Galing ba ito sa opisina ni Marco? Isang legal na dokumento para sa company. Bakit hindi sinabi ni Marco sa kanya? Umupo siya sa sofa, ang sobre ay nakapatong sa kanyang mga hita. Pinagmasdan niya ito ng ilang sandali. May logo ito ng isang law firm. Bigla, ang pagkabog ng kanyang puso ay bumilis muli, ngunit sa ibang dahilan. Isang masamang kutob ang nagsimulang kumalat sa kanyang sistema. Dahan-dahan, sa nanginginig na mga kamay, binuksan niya ang sobre. Ang una niyang nakita ay isang formal na liham. Hinanap ng kanyang mga mata ang pangalan ng nagpadala. Montenegro & Associates Law Firm. Ang law firm ng pamilya ni Marco. Binasa niya ang unang linya. Petition et annulment. Parang may humampas sa dibdib ni Ara. Annulment. Pagpapawalang bisa ng kasal. Pero hindi pa sila kasal. Ano nang ibig sabihin nito? Baka nagkamali lang. Baka para sa ibang kliyente ito. Ngunit ang pangalan niya at ang pangalan ni Marco, Marco Antonio Montenegro, ay malinaw na nakasulat sa dokumento. Nagpatuloy siya sa pagbabasa, ang mga salita ay nagsimulang lumabo sa harap ng kanyang mga mata na puno na ng luha. Ang bawat pangungusap ay parang isang suntok sa kanyang sikmura, mas masakit kaysa sa nauna. Hinanap ng kanyang nanginginig na isip ang dahilan, ang paliwanag sa likod ng bangungot na ito. At doon, sa ilalim ng seksyon na Grounds for Annulment, nakita niya ito. Isang salita. Isang salitang bumasag sa kanyang puso, sa kanyang mga pangarap, sa kanyang buong pagkatao. Infidelity. Hindi pagkakaunawaan. Kawalan ng katapatan. Ang dokumento ay nahulog mula sa kanyang mga kamay na manhid na. Ang hangin ay tuluyang nawala sa kanyang mga baga. Ang dalawang pink na linya sa pregnancy test. Ang pangako ng isang pamilya. Ang tawanan ng mga bata. Lahat ay biglang naging isang malupit na biro.
Napatingin siya sa kawalan, ang mga luhang gayon ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang bahay na kanina lang ay puno ng pag-asa ay biglang naging isang malamig at malawak na kulungan. Ang lahat ng init at pagmamahal ay tila sinipsip palabas, pinalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Hindi. Bulong niya sa hangin, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagtanggi. Umiling siya, na parang sa pag-iling niya ay mababago ang nakasulat sa papel. Hindi. Hindi ito totoo. 5 taon. 5 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang mundo ni Ara. Ang mga papel ng annulment, ang salitang infidelity na parang markang bakal na ipinantatak sa kanyang kaluluwa, ang biglaang pagkawala ni Marco sa kanyang buhay na walang anumang paliwanag. Lahat ng iyon ay parang isang masamang panaginip na pilit niyang ibinabaon sa pinakamalalim na sulok ng kanyang alaala. Ngunit may mga bangungot na nag-iiwan ng marka, at ang sa kanya ay may pangalan, Leo. Ang kanyang anak. Ang kanyang lakas. Ang tanging dahilan kung bakit siya bumabangon sa umaga at kinakayang harapin ang bawat araw. Mrs. Santos, malumanay na sabi ng doktor, ang kanyang boses ay nakikiramay ngunit propesyonal.